The story of Rendon is napaaway kami sa kanya before. That is true. Oo, narinig ko yun. As in, nandun na kayo Si sa Ping, part. susugudin niya na yun eh. Oh. As in, inaalam na namin yung address, pupuntahan namin. As in talagang from that moment, pupuntahan natin, tapos tatanungin natin kung ano talagang problema niya. Dahil social media nga kasi. Meron bang sip-sip na player? Meron, dami. Meron. Oh. Paano nyo na-detect na sip-sip tong player na? Siguro pag how... Coach Sabaw. Coach, para sa'yo to. Ganun, no. Isa lang talaga yung hindi ko makakalimutan sa UAP nun, yung laban ng Ateneo tsaka UST. Parang nalaglag yung Lasal nun eh. Teka. Guess natin siya! 2006 to. Nasuspend kami nun. Dahil kung hindi kami nasuspend, malamang hindi mapasok UST. Shit! Highway hanggang Skyway, walang preno ang saya. Kwento't kulitan, sumama ka na. Mga viral na bida dito nagtatawanan. Hosted by James Karaan and Nonong Balina. Dito lang sa Fast Lane with VinFast. Sino ang pinaka-nana na player na encounter? Saan? Sa PBA, UAP? PBA na tayo. Oo. PBA. Sa acting hindi ko alam kung masasabi kong nanayo. Sino ang nana sa PBA ayon kay Rico Meyerhofer? Tapusin ang episode para malaman ang sagot. Okay. Another day, another episode Yes. dito sa Fast Lane With VinFast Season 2. 2. Kakulay ko ngayon ng VF7 natin ngayon. Oo nga. Parang napapamahal na ako dito sa VF7 natin. Ito yung halos laging ginagamit natin, no? Oo. Kasi, ang daming kasya dito eh. Oo. Alam mo na, parang nasusulit natin to. Subok na subok kung nga magkakaroon tayo ng VinFast. Oo. Ito na. Ito hindi sa pagpaparinig dun sa may-ari. Isipin lang natin wala camera. Kunyari walang camera. Oo. Gumigising din naman tayo ng maaga, di ba? Oo. Tapos pupunta tayo dito. Ginagawa natin lahat para maging masaya. Oo. Hindi sa pangungonsensya, Mr. Bean. BF7 lang po. Tigisa kami ni James. Yun lang naman. Kahit itong gamit na, wala naman ako, hindi naman ako maselo. No? Kahit... Ako din. Oo. Ako din. Kahit itong pinagpapractice natin, ha. Ako, okay na ako dito. Hindi nawawala yung amoy bago nito eh. Totoo. Ang ano ko dito, kung mabibigyan tayo nito, as in kahit na gawin yung katulong sa bahay ninyo, Mr. Bean. Okay pa ako. Okay ako. Pagsisilbihan namin kayo sa isang araw. Ibigay nyo lang yung, ang sarap siguro. Isang araw lang. Ang sarap siguro. Napaka-kuripot mo naman. Ang sarap siguro na. Ito na. Nagalit sa'yo si Mr. Bean. Tigisa kayo. Pag nakita pala natin si Mr. Bean, ang bati niya sa akin, hello, Tani. Mr. Bean pala. Yung ba yung mga hilig mo nung bata ka? Yung mga Mr. Bean? Oo, hindi talaga ako nahilig sa basketball nung bata ako eh. Direkta ko na. Kasi nakakatatlong ikot na tayo dito sa parking lot eh. Sige. So, welcome to Balya. Oo. Pero, tignan natin. Ako, nahilig din naman ako sa basketball dahil wala naman talagang gagawin noon. Wala pa masyadong mga hobbies. Anong position mo sa basketball? Medyo mahirap dog style. Sa iba ka pala nag-shoot? Sa iba nag-shoot. Hindi, syempre nandun na, medyo maliit ako eh. Nasa tamang height ako ng between, hindi ako, pero parang kunyari, dahil mataba ako, so point guard ako na parang forward. Mabangga. Kasi medyo malaki kasi ako eh. Ako center eh. Matangkad ka kasi. Oo. Ako ang Junmar Fajardo ng St. Catherine Subdivision. Paano yung boses mo? Ako nga per se.
Ako si James Coron. Pero parang hindi naman yung automatic na malaki boses mo dapat Pag pag malaki. malaking tao ka eh. Oo. At saka, imagine mo, ganun boses mo, 9-time. Di ba, hindi pwedeng maliit ang boses mo, tapos 9-time MVP ka. O ito, tingnan natin kung malaki boses itong ano. alam ko parang natanong natin kung ilang ano to eh. Kung ilang sinukat ko eh, dinangkal ko eh. Dinangkal parang mo? siguro mga 15 na dangkal to si ano. Ito na. Itong ating Ito, tatawagin natin. guest natin. Okay. 15 na dangkal. Tingnan natin. Dinangkal mo na ba? Ang unang tanong natin, dinangkal. Dinangkal ka na ba ng coach? Ayan, sinundo na natin Okay. ngayon. Kasama Okay. natin ngayon dito. Sino? Rico Meyerhofer. Wow! O, di ba? Rico! Ay, Ayun, si Rico! Sir Rico Meyerhofer! Kasama natin yan, no? Oo Ayun, nga. no? Yan, anong size mo, sir? Size Size na tangkad? 6'6". 6'6". At Yes. kita-kita naman natin ngayon, no? Kasya pa. Kita ko yung burat niya. Ay. Buksan mo. Ay, naku ba? Ayan, kita ko yung tuhod niya. Oo. Talagang saktong-sakto dito sa BF7 dahil malawak ang legroom nito. Kamusta ka naman, Sir Rico? Yes, comfortable naman tayo dito sa likod. Yes. Okay, ganda. Siyempre, exclusive design power by... Doing every move. Oh, siyempre. Oo. Mr. B, baka naman na isang BF7 naman. Oo. May electric car ka na ba, Sir Rico? I have electric bike. Electric pero bike. hindi pa ako nakaka-experience ng electric car. So, e-bike ito? E-bike? E-bike, Yung yes. Sa, dinadaan mo ba to sa highway? Kasama mo Oo. mga senior citizen? Iba ba yung membro? BA Moto Club eh. Oo. Eh baka meron siyang ibang e-bike club. Oo. Ganon. Ay, tanong mo kung ano yung motor niya. Tinanong mo na, narinig ka. Hindi yung e-bike. Sir. Hindi, tanong mo na. Parang Tanong hindi nga. natin kasama yun. Kaya nga. Sir, Mas sakto doon natanong na namin yung PBA Moto Club. Ano ba yung motor nyo? I'm riding V4 Rally ng Ducati. Ay, magkano puso. yun? Adventure bike siya. Mm. Sa presyo, Oo. I think sa SRP niya is nasa 2.3. Fuck! Wow. Mas mahal pa sa kotse ko. 2.3. Parang hindi ko kaya maglabas doon. Ikaw, ano yung motor mo? Hindi, best pa lang ako. Maliit lang. Best. Hindi ko kaya yung hindi ko kaya yung katulad nung kay sir na medyo malaki na eh. Pagka ganun ba, sir, yung ba dream bike ninyo? Sir Oh, Rico? yeah. Mm. Dream bike ko na siya, yung Ducati V4 Rally. Mm. Bago ka dumating doon, ano pa yung mga naging motor? GS ako na 1250. Mm. So, BMW siya. Kasya ka lahat sa lahat ng Almost lahat ng naging bike ko is adventure bike. Kasi yun lang yung pwede sa 6'6 above. Ayun nga. Pwede Oo. nating pag-usapan yung ano ba yung mga problema ng ganyang height. 6'6 eh. Oo. Ano pa? Ano pang... Pinaka problema namin na sa 6'6 guy, yung pantalon. Oo nga, kaya ka Bitin. naka-shorts ngayon. Oo, Nabibitin ba? hirap talaga sa pantalon eh. Bakit ano? Bitin palagi. Pasadya. Oo. Kung kailangan ng pantalon, minsan pasadya. Yeah, papasadya ka talaga. Or sa Amerika or sa Oo. US. Pag taga-US, doon ka magpapabili talaga. Papabili ka sa mga kamag-anak sa US. Oo. So, yung mga kamag-anak ko nasa Houston, Texas doon. Doon ako nagpapabili. Nung bata ba kayo, 6'6 na kayo? Hindi, I mean, ibig sabihin ko, yung bata ba kayo, Sa nanay matangkad na ba kayo noon? Like parang ano yung mga... sport ko, high school eh. Mm. High school. So, may isang vacation na meron akong at least 5 to 6 inches na growth. Oo. So, nagulat lahat, pati mga classmate ko. Sabi niya, nangyari sa'yo. Di ba pagka ganun, ano? Galit pa. Galit pa sila nung pagbalik ko. Sabi ko, ba't nangyari? Isang parang biglaan na, Grabe. biglang tumangkad kayo bigla, ganun. Ano yun? 3 months. 3 months vacation yun. Oo, summer vacation lang yun eh. Baka natuto na siyang magpatangkad. Nag-Viva Hot Babes. Yung baka putukan ng Viva Hot Babes. ba nun? Na-discover niya yung Viva Hot Babes Gone Wild. Anong
edad mo na pala? Ngayon, kaka-40 ko lang. Halos magkakasingkidaran lang pala tayo. Oo. Kinalakihan natin yan, yung mga sinasabi niyo. Medyo matipid. Mga mukhang ayaw din Maingat. mayari. Siyempre. Pares tayo. Di ba? Nagpapasahan ba kayo noon dati? Ng ball? Wala. High school? Nung high school? Oo, Mm. nung high school. High school. Matic. Matik. Ano oo. bang... VHS pa yun, di ba? Hindi naman. Hindi BCD. naman. Ako magka-40 na rin ako. 38. Para sa Nabutan ko 38. yung BCD. VHS eh. Hindi, VHS kasi. Oo. Elementary pa lang tayo. Ako, high school lang ako. So, hindi mo na nabutan yung VHS? Nabutan ko yung nabutan VHS, yan, no. pero ang mga pinapanood ko doon, Mighty Joya. Ayan. Aka-video. Mga Oo, aka-video. oo. Ano yan? Video City. Kasi ang hirap pag manood ng ball sa VHS. Kasi yung VHS nakalagay sa sala. Pinagdadya ko lang po siya. Mighty Joy. I-rewind mo pa eh. Di ba? Kailangan may rewinder ka eh. Yung kotse. Yung Oo, kotse na rewind. Pumasok mo sa kotse, tapos i-rewind. Diba? Kawawa ko nun eh. Kasi nung mga panahon nun, nung high school, mga elementary kami nun, magdadala ng laruan. Eh wala pa akong laruan nun. Dinala ko yung kotse. Kaso merong saksakan. Wala akong laruan nun eh. Hindi mo na umaandar. Hindi na maandar. Hindi Tsaka- gumagalaw-gulong nun eh. Ang mahirap sa bold na BCD, mabibiting ka eh. This one. This one, hindi mo alam kung titirahin niya sa this two. Di ba? Oo, these two nakadamit na sila ulit eh. Sayang. Oo. Minsan may nawawalang ganun eh. Di ba? Saka pa nag-high school, Sir Rico? Puerto Galera Academy. Yun. Puerto Galera. Hmm. Ano na kayo? Nagbabasketball na kayo nun? Unang sports ko, volleyball eh. Uy. Hindi ba yung pagsali sa volleyball, varsity ka ba nun? Varsity ako, sa intrams lang. Wala naman Hmm. kasi sa Puerto Galera na yung, alam mo yung varsity talaga na kagaya dito sa Manila. Oo. So, intrams lang. So, una kong natutunan talaga volleyball. So Kasi section lang yung kalaban. papaluin mo lang ganun eh. Babalik mo lang yung bola. Tapos sa volleyball, may advantage yung matangkad kasi nabablock ko din yung, Oo, may blocker din. Oo. Ano na rin yun? Mataas na rin kayong tumalon ng mga panahon na yun. Dahil dun, tumaas na yung talong ko. Eventually, kakatalon dun sa volleyball. Yung growth spurt nyo is nasa volleyball pa kayo. Pasok ako ng volleyball after ng good sport. Kasi pagka sa probinsya, pag hindi ka naman skillful, hindi ka naman papansinin dun eh. Kaya lang ako napansin kasi tumangkad ako. Hindi, tsaka maputi ka rin eh. Ibang klase na yung, ibang klase yung attraction mo noon. Oo. Parang Iba yung anong klaseng, co-ed kayo na nung high school? co-ed. Oo. So ikaw ang Siyempre, laging andyan na si tinitilian. Rico! Shoot mo sa akin yan, Rico! Wala Kung nga mahimik ka, Sir Albert. Wala. Wala. Good Talaga? boy ako. Oh, good boy! Good boy ako. Ever since, naging good boy ka kahit nung medyo sumikat-sikat ka na. Oo. Sa Lasal kasi, nung naglasal college ako, naka-emphasize talaga yung yung being a good role model. As a varsity player kami before. Talagang pinapriority nila na maging good role model kami. Kasi yun eh, may mga pari-pari dun sa Lasal eh. Exactly. Sige. Wala naman ako sinasabi. Wala naman din ako sinasabi. Pero, sige. Hindi, tatanong ko lang kung paano, yun, ano po ba, first choice nyo maglasal? Bago kayo umalis sa Actually, Puerto nung Galera? nasa Puerto ako, hindi kami masyadong updated sa UAP, NCAA. So, wala talaga akong idea. Buti, meron akong nag-aaral na doctor dito sa Manila. Siya nagsabi na, buti fan siya ng Lasal. And then, una niya sinabi sa akin, doon ka unang pumunta sa Lasal. So, from Puerto Galera, Sige. sa Puerto Galera, diretso ako sa Manila. Sobrang blessing kasi, pagdating ko ng Manila, pumunta agad ako ng Lasal. Pagpunta ko ng Lasal, nagpa-practice sila. Sobrang timing. Pero walang alam sila sa pupunta ako. Walk-in ako. So pagpunta ko, nagpaalam kami sa guard. Tapos pinakit kami sa 9th floor. So pag-akit namin ng mom ko, sakto ando si Coach Franz. So doon na. Yun. The rest is history. Nagustuhan ako ni Coach Franz yung paano ako maglaro. And then, naging UAP player ako ng Lasal Green Archers. Kanina nagtatanungan kami ni
ni James kung ano yung mga position dun sa sa Basketball. basketball. Eh, di ba po sa atin pagka matangkad, automatic sentro na agad Mm-mm. sa atin. Pero parang yung laro nyo hindi, parang saan kayo napunta? Kasi parang mabilis kayo eh. Yeah, yung pwesto ko sa Oo. basketball. So, ang advantage kasi ng mga kagaya ko na mabilis na matangkad, pwede mong gamitin as wingman and big man. So, may advantage kami. Pwede kami makipag-switch sa defense pagka may mga screen. So, nagagamit ako ni Coach Franz before. Kahit nung PBA days ko, nagagamit ako as wingman and big man. Sinong pinakamatindi yung nakalaban? Na Sakit katawan. Ha? Masakit. Pinakamatinding Di kasi nung kalaban. time na nasa UAAP ka, sakto na sa college din ako sa UST. So, mga kalaban nyo sila Teng, Jeric Teng, Jerby Cruz. Jerby Cruz, yan. UST, no? UST. Dila na Babu. Oo. Yeah. Sinong school ang pinaka, or player ang pinaka lagi nung tinatarget pag ganyan sa PBA days or UAP UAP days? days? UAP, actually, masasabi ko, as a Lasal player, we always looking forward pag Ateneo kalaban. I don't know why, pero... Mainit talaga. kasi puno, dahil siguro puno yung crowd. So, kami kasi as a basketball player, kahit kayo sa pag-aartista nyo, di ba? The more the crowd, the hype yung pwede yung gawin, di ba? So, pagka Ateneo kalaban, mas na-hype kami dahil puno yung crowd. Kaya siguro pagdating ng game, talagang may sakitan, may kantsawan. Na na kayo, na-distract na kayo sa isang yung trash talk Pakita na. ng dead. O, pwede rin, di ba? Walang ganun dito sa Pinas. Walang ganun. Sayang ba? Yun ba ang wishlist? sa ibang bansa, sa football, meron, di ba? Oo, meron. Oo. Pinipinturahan pa nila yung dede nila eh. Nay, pakibaba. Dito lang yan sa babae, no? Pero nung sa Lasal, Ateneo, meron ka na bang instance na na-distract ka dun sa sobrang nila pagbubu? Kasi minsan pag mag-free throw ka, nandun ka sa Distraction ng game sa UAP, meron lang biglang all of a sudden nagsuntukan yung crowd. Ah. So Ateneo, Lasal din. Oo. So yung crowd ng naka-green, tapos may crowd na naka-blue, nagsusuntukan. Wow. Eh di syempre kami mga player, kayo pa yung nagsusuntukan. Hindi kami So na-stop yung na-stop yung game. Oo. Yung referee hindi alam itatawag eh. Nagpupustahan na yung mga player eh. No? Sino kayo mananalo dito sa... Pero yung Riot, Oops, easy lang. Slow down muna at mag-relax. Sumama ka na sa biyaheng punong-puno ng kulitan at good vibes. Sakay na sa Fast Lane with VinFast para sa swabing road trip kasama sila James Karaan at Nonong Balinan. Usapang drive sa buhay, diskarte at kulitan kasama ang pinaka-idol mong viral at sikat na tropa. For more podcast episodes, follow us on YouTube, Spotify, or wherever you listen to podcasts. And if you want to check out the car in this episode and more, please visit us at www.vinfastauto.ph and follow VinFast on Facebook, Instagram, TikTok, and other social media platforms. alam ko sa UAAP, parang hindi naman nung time ko na nag-college dun sa UST. Wala pa ako nabalitaan na nag-riot na after ng game. Kaya medyo generally peaceful naman yung UAAP. Isa lang talaga yung hindi ko makakalimutan sa UAAP nun, yung laban ng Ateneo tsaka UST. Parang nalaglag yung Lasal nun eh. Teka. Guess natin siya! Teka, kasi lahat ng playing years ko sa UAP, finals kami. Talaga ba? Wala siya. Nalaglag kami, akala mo, kasi 2006 to. Nasuspend kami nun. Dahil kung hindi kami nasuspend, malamang hindi mapasok UST. Shit!
Bumalik sa akin yung Anyway. Hindi naman sama mag-bayabang. Buti nga nasususpend kayo. Pero teka, paano kayo nasuspend doon? Meron pala kaming ka-teammate na hindi nag-aral lang mabuti nung high school. Oo. So, parang paperwork yata, parang may problema sa paperworks. Dalawa sila. And damay kami lahat. So, wala. Pass is pass. Nagkasisihan kayo nun? Walang sisiyan eh. Kasi Team. after that instant, nawala na lang sila bigla. So, pagbalik namin nung 07, doon kami nag-champion ako. Init na init na kayo. sila lang pala yung mabigat. Anong ginagawa niyo during those suspension? Yun, actually blessing in disguise kasi punta kaming Hawaii, Korea, doon kami nag-training. Kaya pagdating ng 07, may advantage kami, may edge kami. Oo. So, sayang nga rin naman eh. No? Si Coach Franz na rin. Actually lahat ng playing years ko sa Lasal is Coach Franz. Ano yung gusto nyo sa kanya bilang coach? I think for me, grabe yung discipline ni Coach Franz. Yun yung natutunan ko kay Coach Franz, how to be disciplined as a basketball player. And nadadala ko na rin after basketball. Sa business, sa mga instances like yung how to handle kahit family ko, ini-emphasize ko yung mga natutunan ko kay Coach Franz. Ano oras ka gumigising noon? Nung college kami. Pag may school, sometimes 7, 8. Hindi yung parang OA naman na 4 a.m. Yung 3 a.m. gising. Oo, mamba mentality yun. Oo. Yeah. Hindi ako umabot sa point na ganun. Now, which is dapat ganun yung mga basketball player ngayon. May nakikita po ba kayo na ganun ngayon? Na 4 a.m. gumising. Mga ganun. Ang dami ng mga bata ngayon na talagang pag nangarap. Kasi, ang advantage, ang edge ng mga basketball player ngayon, they have the social media. Para i-coop up kung ano yung pwede nilang gawin. Ano yung pwede nilang gayahin. So, nababasa nila yung book ni Kobe. Pwede mo na mabasa yung libro ni Stephen Curry, ni Michael Jordan. Wala tayo dati noon. Wala tayong cellphone. Cellphone natin, 3210 lang. Pan-text lang talaga. Diba? Graphics lang yung So, I think for me, mas magagaling yung mga kabataan ngayon in terms of skills. And knowledge din. And knowledge. Pero hindi natin may pagkakaila na sa tapang at sa palakasan ng loob, pwede tayong kumumpit sa generation ngayon. Napapanood nyo ba yung yung basketball sa Mindanao? Napapanood mo ba yan? Oo, grabe yung physical doon, di ba? Yung wrestling na? Oo, yung may Anong tawag doon? May tawag ba doon? Meron ba yun? Ano nyo ba yun? Na, kumbaga, meron ba kayo nakilala na? Bisaya Gaming, parang gano'n. Kasi yung mga Bisaya. Totoo nga. Mga Bisaya kasi talagang, kung patapangan, matapang talaga eh. Basagan talaga ng mukha yung mga basketball nila. Nakatry ka ng makipaglaban sa mga Bisaya? Actually, Puerto Galera, nung bago ako mag-college, yun din ang nagpalakas sa akin. Kaya pagdating ko ng UAP, kaya akong kumumpit. Kasi siyempre sa Manila, alam naman natin, yung training nila dito, iba. Pero, iba yung competition namin sa Puerto Galera. So, proud mang yan dun. Oo, mang yan. Yeah, pinamalayan ako eh. Wala kang buntot, gano'n. Hindi gano'n asar sa amin nung pag nalaman na taga Mindoro. Asan buntot mo? Proud mang yan tayo dun. Sino ang pinaka-nana na player na encounter? Saan? Sa PBA, UAP? PBA na tayo. PBA. Wala ka masasabing nana kasi may referee. Masasabi mo lang yung nana pag one-on-one kayo, walang referee. Pag lagi siyang tawag ng foul, di ba? Yun yung wordings mo, nana. Nana, oo, yun. Oo, wala naman. Pero yung mga acting. Oo. Sa acting, hindi ko alam kung masasabi kong nana yung James Yap eh. Kasi bawat tama ako sa kanya, kasi naging teammate ko si James Yap. So 2 years ako nag-Pure Foods. Si James Yap yung MVP ko. Doon ako nag-excel talaga. So pagka sa practice, pagka natamaan ko lang ng konti, tumatawag agad yung rep. Pinoprotect yung James Yap. So doon ko masasabing nana. Meron ba siyang pinoprotektahang
Sa face? Sa Ganun, face, sa face, oo. ganun. Syempre. Siyempre, Chris Aquino Days yan. artistahin yung game shop natin. Eh. Oh, my. Artistahin yun. Kaya hindi mo pwedeng tamaan yung mukha nun. Nung lumipat na kayo, di ba, 2 years kayo, lumipat kayo at nagkatapat kayo, nasubukan mo din ba siyang bantayan? Oo, kasi nga, di ba, wingman, big man ako. So, Oo. technically, yung game shop, ano talaga pag natamaan mo ng konti, foul talaga agad. Talaga? May edge talaga. Yung mga kagaya ng James Shop, Kagiwa, JJ Helterbrand, yung mga star players sa PBA, hindi ko alam kung protected o talagang magaling sila mag-fish sa foul. May ganun din. May talaga. skill din ba yun? Na... Meron. Kunyari, tama ka, biglang acting ka. So, yung mga referee, madaling mapaniwala pag sila ang binabantayan mo. Tinuturo din ba yun ng coach? Sa coach? Yes, Dyan na, andito po ngayon si OG Diaz at ituturo sa inyo kung paano umacting pag... I think self-taught yun, self-taught. Okay. Wala naman sa training na ganun. Wala. Walang training si coach na, acting training tayo. Nana-day tayo today. Update tayo. Pero eventually kasi, pag makakuha ka ng opportunity or advantage, pag nag-acting ka, why not, di ba? Meron din kasi mga acting na huling-huli mo na acting talaga no? May pinili. Yung late reaction, ginanon Wag lang mo, yung tapos, kagaya kay Mick Pinisi. Yung nakita mo yung kay Mick paano Pinisi, yun? yung binato siya kasi. So, parang, sino nga ba yung bumato sa kanya? Nainis Import. Binato siya sa mukha. Tapos, siguro mga 2 seconds, na-realize niya, pwede pala siya mag-flop. Pagka ganun niya, pag tumama, 1, 2, biglang gumanon siya. Classic yun. Uling-uli. Classic. Sobrang classic yun. ginagaya niyo. Inaasar niyo ba yun yung mga ganong klaseng? Nakakasama namin mag-ride si Mick Pinisi. Mm. So, nakakapagkwentuhan kami na tanong na namin sa YouTube namin. Oo. So, kinontent na namin yung parang ginawa, what happened, Mick Pinisi. English kasi, hirap-hirap tayong interviewin yun eh. Pero nakuha natin na natanong natin. And then sabi niya, ang sagot niya kasi, ayaw niyang, lagi na lang daw siya ang napafine. So this time, nung nabato siya, chance ko nang hindi ako mapafine. So gusto niyang bumawi sa ibang player na sila naman mapine. Kasi binato siya sa ulo. So, para mapine yung import na bumato sa kanya, inacting niya. Oh Mike, ang tagal mo nag-isip nun ha. Oo. Teka, mapafine ako. Pero gusto ko na namang ibang mapine. At dahil dito sa video na to, malamang marami maghanap ng kung ano itsura nun. Sana may mag-edit na parang yung ginagawa ni Boy Labo sa Slam Dunk. Yung nag-flashback muna siya na lagi siyang napafine. Makikita mo sa YouTube namin yun. Pag sinearch mo, PBA Moto Club, Mick Pinisi. Yan, lalabas yun dun yung mga question and answer namin sa kanya. Anong pinaka nag-viral ninyo sa PBA Moto Club na vlog? Sa mga ambush interview kasi namin, yun yung pinaka pinapanood talaga. So, yung mga ex-pro na mga former teammate namin o former kalaban, or yung mga ahead sa amin, like sila Benji Paras, sila Jun Limpot, pagka na question and answer namin, na ambush interview namin, yun talaga yung pinapanood. So, yun yung nagba-viral. And yung mga basketball-related topic namin, kasi yung leader namin, si JJ Helterbrand, siya yung, syempre, MVP. Pag nagbigay kasi siya ng opinion, suggestion, or comment, may laman. Walang filter. Walang filter. So, yung mga tao talagang, they're looking forward. Pag may topic sa basketball, hinaantay na yung namin, feedback. Tsaka yung mga lagi niyong sinasabi, yung pinaka-ayaw nyo, nasasabi niyo doon, pinaka-ayaw ng coach. Yun nga yung frustrated na part kasi may mga tumawag sa akin or may mga nagme-message sa akin regarding sa mga questionnaires namin. So may mga natatamaan like yung mga coaches na syempre tinatanong kasi namin sa mga players din kung sino yung favorite coach nila. And of course, kung may favorite ka, meron ka ring pinakaayaw mo na coach. And then all of a sudden, may sasagot ng mga players. Dahil wala, raw kami. No filter. So, pag sumagot yung player, nagugulat yung coach na, ayaw pala sa akin ito. So, napoprostrate sila or nadidisappoint or nalulungkot. So, mayroon akong nakausap and
nakakasad kasi I love this coach. Sabi ko nga sa kanya, he's one of my favorite coach. Pero, dahil yung iba hindi siya favorite, nasaktan siya. Kaya nag-open up siya sa akin na nasasaktan siya sa mga video namin. And I apologize. Nakakasad kasi hindi naman namin binuo tong YouTube channel namin Para manira. para malungkot yung ibang tao. Akala ko nga kasi, Sports. natatawa pa siya. Matatawa pa. Mm. Alam mo yung hindi siya mapoprostrate. So yun yung mga sad na nakikreate namin. But so matotal naman, marami rin naman napapasaya. Itong coach na to, active pa siya nung time na napanood niya yun. Hindi na. Hindi na. So, yun nga, nakausap ko na siya, nag-apologize na ako sa kanya. But hopefully, since sabi ko, as much as possible, ipipilter namin. Sana. But hindi, hirap talaga kami yung filter kasi no edit eh. Pwede ba sabihin ko sino yung coach? Huwag na. Wag. Oo, love ko kasi yung coach na to eh. Love ko kasi siya. Bakit ba siya hate nung iba? Ganun talaga sa basketball eh. You either hate your coach or you love your coach. Kung paano kanya gamitin. Kung paano kanya i-treat. Everything related sa basketball naman. Wala naman personal. Oo. Ah, Parang sa ano din, sa trabaho or sa school, di ba? Pag may, hindi na lahat ng isang teacher, lahat Paborito. paborito. yeah, kayo sa pag-artista nyo, pag-director nyo. O, tama. Siguro may ayaw Oo. kayong director dahil ganito, barubal. Oo. O may gusto kayong director kasi ikaw lagi pinapakita sa camera. Mm. So, ganun din. Same din sa basketball. Totoo naman eh, may preference din sila sa iyo eh. Mm-mm. Meron din, totoo din talaga yung merong favoritism. Meron bang sip-sip na player? Mayroon, dami. Meron. Oh. Paano nyo na-detect na sip-sip tong player na? Siguro pag how... Coach Sabaw. Coach, para sa'yo to. Ganun, oh. Meron. Pero is personal preference mo na lang yun. Hindi mo pwedeng sabihin or hindi mo pwedeng So, may sip-sip siya. kontrolin or Mm. hindi mo rin pwedeng i-manipulate yung player. Kasi teammate mo eh. Oo. Ba't mapapansin mo lang naman? Meron ba na napansin nyo na parang di mo magaling to? Sip-sip lang. May ganun din ba sa inyo? Meron din. For sure. Meron din. Meron din. O yung parang umangat lang to dahil favorite ni coach. Mm. Ganyan. O lagi bang may mga palakasan din sa sa PBA. Meron din. Hindi siya yung parang meritocracy na parang dahil deserve mo, Mm. angat ka. Pwede, pwede Pero ba? meron, ilan lang. Ilan lang. Anong pet peeve mo sa kakampi? Anong meron? Anong pet peeve mo sa mga kakampi? Yung mga ayaw mong ugali nila na ugali. Buwakaw sa basketball, di ba? Mm. Pagka may chance na ibigay sa'yo, Oo. para ikaw naman yung umiscore, ayaw pa rin ibigay. Mm. Yun yung for me as a basketball player. Tapos, yung hindi sumasama pag may mga birthday party. May mga ganun Hindi eh. nakikisama. Oo. Oo. Kalimitan kasi niyan mga import before. Mm. So, lalo na pag kapwa Pilipino mo tapos ayaw ka pang kasama sa mga gatherings. Mm. So, mapapansin mo din yun. May mga ganun din factor. Ngayon ba ganun ka pa rin? Since iba kasi baka may family na kaya ayaw na sumama sa mga gatherings. Mm. Mga ganyan. Ikaw kahit may family ka na. As much as possible, you want to join kung gusto mo mag-effort pumunta. Oo. Kunyari, birthday party or birthday ng anak. Mm. You tend to always, looking na how important yung person. So, pupunta ka talaga kahit traffic. Pag may oras naman, bakit hindi? Oo, why not, di ba? Tsaka kung binavalue mo naman din yung friendship niya. Mhm. Sino pinaka-best friend mo sa PBA Ngayon, ngayon? Mm. well, kami nila JJ Helterbrand kasi yung magkakasama. Doon Nagta-travel kami all over the world. Ang dami na naming country na puntahan kasi nagba-basketball pa rin kami. Na-invite pa rin kami as a group. Mm. So, Jerwin Gaco, Ryan Aranya, yung mga former opponent ko yun. Mm. And naging teammate ko din. So, eventually, Mark Pingris. Mm. So, kami yung mga grupo namin. James Yap, Paul Artadi,
PJ Simon, halos lahat ng mga former teammate namin, nagkaroon kami ng bonding moment dito sa PBA Moto Club namin, na buo namin. And then, yun, may mga pending kami. Papunta kaming Singapore, UK, Australia, New Zealand, Canada. Dami na namin country. Pangalawang beses na kami babalik-balik. Shit, So sarap nagugustuhan kami ng mga Pilipino kababayan natin all over the world. Kasi wala, ang mapapanood na nila kami mag-basketball, makikita pa nila magsayaw yung James Yap saka JJ Helter Branch. naman. Sayaw? Sumasayaw talaga. Talaga? Tapos kumakanta-kanta na rin kami, para na Oo. rin kaming concert. Oh, ano ba, nagte-take chance din kayo na makahalubilo yung mga fans nyo doon? Oh, yeah. Actually, dinner, pinagagawan kami ng mga, nakakatuwa kasi pinagagawan kami ng mga, O mga nag-host ng dinner, no? pinagagawan kami sa ibang bansa. And Mm. then, of course, kami naman, pupuntahan talaga namin kasi, Mm. alam mo yung bonding moment sa mga kababayan natin, Mm. they're always working hard. Mm. And then, pag may time sila to spare for us, Mm. na-appreciate namin yun. Hindi Oo. naman yung maganda kasi dun sa ibang magmahal yung mga nasa abroad. Eh. Totoo, oo. That's Totoo. correct, that's Kasi correct. yun lang yung chance din nila yung mapakita nilang parang kasi di sila makauwi. Homesickness Homesick, yun. oo. Parang doon na lang sila bumabawi. No? Bisita talaga, no, ang dating. Mm, mm. Hospitality talaga. Pinaka-favorite na pinuntahan ninyo? Hindi, wag kayong si Selos ha. Baka lang meron lang silang favorite. oo. Actually, lahat ng country na puntahan namin, from Canada, London, New Zealand, Dubai, Qatar. Sa alos lahat pare-parehas Mm. Kasi doon mo makikita, doon mo ma-appreciate yung mga ugali talaga ng mga kapwa natin Pinoy. Na pag andun ka, buhos talaga sila ng hospitality. Mm. Iba talaga yung lahing Pinoy natin pagdating sa ibang bansa. Minsan sumasama pa sila sa uy, mapresenta pa ito. Oh, Yeah, tour ko kayo. Oo, Yes. sila pa, kotse nila gagamitin, Mm. magde-day off sila. Mm. Talagang hanap sila ng time para makabanding kami. Kasi minsan nga lang kayo pumunta ron, no? Mm. Di ba grupo kayo? Meron ba rin, syempre pag grupo, hindi naman palaging okay kayo palagi. Meron bang nagkakaroon din ng, lalo pag nagta-travel kayo, nagkakainisan din ba kayo? Oh, hindi naman maiiwasan kasi as you can see, almost lahat nung nasa team namin, ang daming superstar. Mm. Tsaka ego. Oo, so Mm. pag mga superstar, medyo kailangan mong control mo rin yung mga, kasi yung basketball team namin, hindi na siya kagaya ng PBA days namin na talaga, as in, Sobrang competitive. may lights out, Oo. may practice everyday. Mm. Kami, more on doon na kami magkikita sa game. So, as part of, kagaya sa family, di ba? Hindi mo rin maiwasan. Ganun na rin yung tratuhan namin. May mga konting tampuhan, Mm. may konting kulitan, may asaran, may napipikon. Mm. Pero at the end of the day, Mm. yun, nako-communicate naman namin. Nagiging okay naman lahat. Sino pinakamalakas mag-asa? Oh, ako yata Sabi nila. Oo, ikaw. Pero kasi, Mm. yung asar ko kasi, kasi sometimes, guys, si Gako, Mm. si Jerwin Gako, teammate ko na siya since 2003. Mm. So, Lasal days pa lang kami, Ryan Aranya. Mm. So, nadadala namin ngayon, kahit 40 years old na kami, nung 20 kami. Mm. Nung 20 years old kami, nung 16, 17, 18, ganun na rin kami mag-asaran. Hanggang ngayon, ganun pa rin dito. Mm. Anong madalas mo inaasar sa kanila? Gako, Oo. yung buhok niya ngayon, inapanot na Magdahan-dahan ka naman. Ay, sorry. May nagip. Sorry. Lagit na ligaw na ba? Hindi kasi sa'yo, kinalbo mo na. Yung Oo. kanya, tinatakpan niya On pa. the way, on Pinapalintigan the niya, way. tanga ka pala eh. Di niya pa matanggap Lumalaban pa Ikaw, gumibab ka na Oo, eto na. Tanggapin mo na. Acceptance, Gako, ang pinakamabisang paraan. Hindi minoxidil. Handa ka na ba sa next level ng pagdadrive? Kilalanin ang VinFast VF7, ang all-electric SUV na ginawa para sa modernong lifestyle. May sleek at futuristic na design, panoramic glass roof at spacious na interior para sa ultimate comfort.
Powered by a high-performance electric motor, mararamdaman mo ang tahimik pero malakas na arangkada, zero emissions, zero compromise. Kasama pa ang advanced driver assist safety features, smart infotainment system, at intelligent connectivity na parang extension ng smartphone mo. Mas matipid, mas malinis, at mas matalino. Experience electric driving the way it's meant to feel with VinFast VF7. Power in every move. For details and test drive bookings, visit www.vinfastauto.ph. Follow nyo na rin ang VinFast on Facebook, Instagram, TikTok, and other social media platforms. Pero Wala pa napikon sa'yo na yung sobra na sobra ka naman. Hindi walk ko. out mga or ganun, sapakan. ganun. Hamon ng Meron sapakan. na rin. Pero sasabihin ko, joke lang naman eh. Ay, pag, ikaw lang pwede mangasar, pag ako, hindi na pwede. Oo nga, no? Give and Oo nga. take, di ba? Oo. Wala pa ba nagtaob ng mesa? Wala pa. Wala Pa naman. Oo, grabe yun. May naranasan ka ng ganun nung Nagtaob ng lamesa. Wala pa. Meron lang ako napanood mo yun. Yung sinisigo. Sa Ay, sa basketball, basketball din din yun. yun. Sa Oo. basketball din yun eh. Pero malamang napanood din nila yun. Pero wala pa naman na sa akin, sa akin parang wala pa naman. Meron ako isang beses na napikon siya. Pero hindi sa akin. Mm. Iba talaga. Pero kuya-kuya kasi namin. Tapos biglang bago, nag-180 yung ugali niya. Parang nakita ko naging demonyo. Tapos ginanon niya yung isa kong Kasi pinalo ng bote siya eh. Anong bote yun? Yung 7-Up na walang laman. Yung matunog lang. Napikon. Napikon. Kasi kuya siya eh. Parang pag ginanon siya ng bata sa kanya, parang nawala yung ego niya eh. Inan yan. Binalik niya yung respect eh, no? Oo. Oo. Si Rendon, Oo. nakakasama niyo na sa Moto Club, hindi ba? Yeah, nagyaya kami ng isang ride. Sumama siya, kasama sila Watermax, saka sila Jetlao. Mm. So, the story of Rendon Mm. is, napaaway kami sa kanya before. That is true. Oo, narinig ko yun. Yung, Kasi wala naman kaming alam sa social media eh. Ang alam Oo. lang namin, tinitira niya yung kapatid namin, si Mark Tingris. Mm. So, syempre, as a member, tapos may social media na rin kami. Mm. Which is, very raw. Mm. So, nag-create kami ng content na ipinagtatanggol namin at pinariringgan namin siya. Mm. And lumalaban talaga siya. Mm. So, ready na kami. Susugudin na namin na sa group eh. Mm. Tapos, recently lang namin nalaman, dito pala sa social media, pwede ka rin pala mag-acting-acting. Oo. Doon yun lang nalaman na... Doon yun na lang nalaman, character pala siya. Character lang yung... Pag nakita mo pala siya sa totoong buhay, mabait pala siya. Mm. Okay pala siya. As in, siya nga nagsabi sa amin mismo na na huwag kayong mapipikon sa akin. Pero iba talaga yung pikon namin that moment. As in, nandun na kayo Si sa Ping, part... susugudin niya na yun eh. Oh. As in, inaalam na namin yung address, pupuntahan namin. Mm. Ano kayo, magkakasama kayo nito nung pinag-uusapan nyo to? Oo. As in talagang from that moment, pupuntahan natin, tapos tatanungin natin kung ano talagang problema niya. Dahil social media nga kasi. Mm. So, hindi rin namin alam. Bago Paano lang kami. nag-spark yun? Saan nag-start? Kay ano yun eh, kay Coach Chot sa Mm. Gilas. Mm. Kasi si Ping, di ba, premier member ng Gilas Pilipinas Mm. natin. So, actually si Ping ang naghamon. Mm. Kasi binabash si Coach Chot. Sabi ni, siya na lang daw papalitas coach. Wala daw kwentang Oo Coach. na. So, pinagtanggol ni Ping si Coach Chot. Which is, dapat talaga naman, as a player, dapat nga si Coach Chot, parang tinatrato nating bayani kasi they fight for our country. Mm. Yung Gilas natin, whatever happens, win or lose, dapat nakasupport tayo. Mm. Si Rendon, binabash niya. So si Ping, wala siyang choice kundi pagtanggol si Coach Chot. Tapos sinabi niya, one-on-one na lang tayo kung magaling ka mag-basketball. Lumaban tong Rendon. Yun yung history. Kaya, Paano siya nag-die down? Yung parang, di ba, medyo mataas yung tension. Nag-sorry ba si Rendon sa inyo? wala. Acting, as in, lang talaga, sagutan sila sa social media. Mm. Pahala. Sabihin mo kung saan. Sige. Mm. Ganyan. Hanggang hindi naman natuloy. Mm. Pero kung matutuloy yun, why not? Diba? Alam ko mainit na kayo lahat eh. One-on-one lang. Kahit si Gako, alam ko mainit din si Gako. Hindi, ang ginawa namin, dinivert namin kay Gako yung, bago ka lumaban sa premier na basketball player, dito ka muna sa bangko. Oo. Tapos pag nanalo ka sa bangko, saka ka magkakaroon ng chance kalabanin yung mga star player, kagaya ni Ping Gris. 50 greatest of all time natin yung sa Ping eh. Mm. Kumbaga sa PBA, isa yan
50, ano ba yung 50? Labing... 50. 50 katao sa buong Pilipinas Mm. na pinakamagagaling. Mm. So bago mo makalaban isa dyan, dito ka muna sa bangko. Di ba? Parang tournament. Oo. Ano ka muna mag-shortcut. Oo, wag ka kay taguro kagad. Oo. Tangina, durog ka doon. Pero nakakatawa din kasi talagang gustong-gusto ata ni Rendon yung pinopoke niya kayo kasi lumalaban kayo lahat doon eh. Oo, hindi namin alam na Mm. talagang pinipish out niya kami lahat. Mm. So, pati si Alvin Patrimonio nadamay kasi naalala ko, tinanong ko pa si Boss Cap eh. Mm. Sabi ko kay Alvin Patrimonio, Boss Cap, ikaw na lang kaya muna lumaban dito. Sabi ni Boss Cap, laban din daw siya. Mainit din siya. O ngayon, Mainit napunta din. si Rendon kay Alvin Patrimonio. Kasi hinihintay niya eh. Oo. Talaga nakaabang sila eh. Mm. So, pati sila Japet, alam mo yun, damay-damay na lahat. So, at the end of the day, nakakasama na namin si Rendon. Mm. And then, nakakatuwa. Dahil, syempre, pag sumama ka kasi sa amin, mapupunta ka kasi sa, sa Bible study group namin. Mm. So, nag-Bible study group kami nung nag-ride kami. Ngayon, nagsisimba na si Rendon Labador. Wow. Nandiyan na sa CCF. Galing. Galing, basketball pala ang magpapabalik sa kanya sa Diyos. Oo. Yes. Dahil kung hindi, yari din siya. Sino nagpa-umpisa ng Bible study dito? Actually, si JJ Helterbrand kasi yung nag-lead ng PBA Moto Club namin. Mm. And ang priority kasi ni JJ, pag sumama ka sa amin, we will make sure na bibigyan ka namin ng words of God. So, nagba-Bible study kami while riding. Mm. So, doon naman natutuwa yung mga misis namin, mga girlfriend, na pag sumama ka sa amin, sa group namin, meron talagang Bible study. Habang umaandar kayo nito? Hindi naman. No, pag Hindi nagbe-breakfast na, di ba, Okay. pupunta kami, Mm. and then pagdating namin sa place, meron kaming gatherings ng Bible study. Nagsishare kami ng mga Bible verses and everything, nagpe-pray kami. Ang bobo ko naman nung sila. Bakit? Habang umaandar sila, nagba-Bible studies. Hindi, pwede rin naman. Baka mayroon nag-ano sa kanila. In Dalawa. the beginning. Nag-i-intercom kami. Nag-intercom din sila eh. Ah. Doon sila din nag-uusap eh. Pero yun yung pinaka-priority namin pag nag-ride kami. Mm. Mas nakatulong ba yun sa closeness ninyo? Yung Oh, yeah, Bible definitely. Kasi yun yung pinaka for me as we've been doing Bible studies since 2013. Oh. Mm. Oo, so Ginebra days ko pa lang. Mm. So nakakatuwa na naging close kami ni JJ Helterbrand Mm. dahil sa Bible study. Mm. So for me as a Christian or as a person, I suggest sa mga tao na you always look forward sa sino yung magiging kaibigan mo. Mm. And then nakakatuwa na naging kaibigan ko talaga si JJ. At yung misis ko pa mismo nagsasabi na, at yung parents ko nagsasabi na always cherish yung friendship mo kay JJ kasi si JJ yung nagdala sa akin Mm. sa faith ko kay Lord. Galing. Mm. So, tsaka ang ganda rin na parang pag nagra-ride kayo, hindi lang busog yung mata ninyo, yung katawan ninyo, pati yung spiritual. Yeah, Mm. puso. Kasi ang ganda tsaka yung malalim na rin ang pinag-uusapan ninyo eh, di ba? Yeah, that's Parang, correct. ang pangit lang kasi nung yung friendship na puro Puro lang, vices. Oo, tsaka mabababaw lang yung Oo. pinag-uusapan, mga Mm. chicks, mga Mm. ganyan. Mm. Dumating ka ba sa puntong ganun? Na may nabababawan ka na sa mga usapan ng Oh, mga yeah, definitely. May mga kaibigan ka kasi talaga na iwas tayo dito. Mm. Parang hindi ka nag-improve. Oo. Mm. Hindi ka, yung, ano ba yung wordings? Hindi ka, Lumalalim. oh, so, Yun, yung hanapin hindi ka mo talaga. nag-improve, parang Walang hindi ka nag-growth. Oh, walang yun, grow. hindi ka nag-growth. Mm. So, hanapin mo talagang kaibigan is yung mag-growth ka. Mm. Meron ka bang phase sa buhay mo na parang sabihin na natin parang napariwara? O yung parang hindi mo na nakilala yung sarili mo? Parang masyado ka ng masama. Mm. May sequence. Pero at the end of the day, yun nga, of course, ang pinaka-important naman sa atin, aside kay Lord, is yung family natin. Mm. So, you always think na as long as nandito yung family ko, I will continue moving forward. Mm. And growing up, kasi kahit na 40 years old ka pa, kahit 40 years old na tayo, we're still learning. Mm. We're still growing up.
So, yun. Yung mga friends mo talaga, i-filter mo na eh. Pagdating mo ng gantong edad, filter na natin yung mga friends Oo. natin eh. Totoo. Di ba? Sayang Ito na yung sa oras eh. Oo, kahit sa akin, yung ganitong edad, yung mga 30, siguro pa 40, medyo lumiliit na yung circle. Oo. Oo. Tapos nakikilala mo rin yung mga totoo mong kaibigan na na okay lang kahit ilaglag mo kasi hindi naman makakatulong sa iyo as a person eh. Meron ka bang paboritong verse sa Bible na lagi mo binabalikan Oh every yeah, time? sa misis ko lagi ko sinasabi yung Ephesians 5 verse 22. So, i-elaborate ko pa ba? Oo, sige, naman. para ano. O, baka magamit mo din eh, no? Oo, para sa mga listeners din natin, Oo, syempre. Yes, so oo. At least meron Ephesians, din kayong take home kasi hindi naman puro kababuyan tong episode na to. Oo. so Ephesians 5 verse 22, ang sabi doon is, wives, submit to your husband. O, syempre, pag sinabi mo submission, lahat dapat, di ba? So, yun yung verse na yun. Pero ang pinaka-important sa akin as a athlete is yung favorite verse ko at ni JJ din. Doon kami nagkasundo. Oo. Yung Philippians 4 verse 13. Ang sabi doon is I will continue all who strengthens me. So yung I will do all my actions for the God who strengthens me. So si God yung kinukuhanan mo ng lakas. Doon ka humuhugot. Oo. So At ganda. may mga ano bang mga time na parang pinanghihinaan ka ng loob? May mga challenges ka pa ba at this age mo? O peaceful ka na? Yeah, I think for me, sa business side lang, syempre, hindi naman madali mag-business. Alam naman natin yan. So, yung mga challenges, kaya-kaya naman. Pero, meron din mga factors na minsan paulit-ulit. So, especially sa mga problems sa business. But, at the end of the day nga, yun, may mga matatanungan ka na kaibigan, yung family mo, and sa experience. Maraming salamat, Rico. At from, ang daming, parang ang lawak ng napag-usapan natin. Oo. No? Nauwi tayo sa Bible. Yun Yun naman ang maganda kasi parang hindi naman natin napipili kung ano yung flow ng ating conversation. Siyempre, parang buhay din, hindi natin mapipili kung ano ang saan tayo dadalhin ng buhay. Wow. Ayun, sir, baka may mga gusto kayong i-promote dyan bago tayo... Well, bago of course, namin yung ano namin, yung PBA Moto Club basketball team namin. Yan. So, nagta-travel kami all over the world, Mm. including domestic. So, yung mga mayor natin, governor. Baka So, naman. Oo, baka gusto nyo kami magpasaya ng mga piyesta nyo or Oo. mga... Kasi kinakalaban namin yung all-star selection ng mga bawat lugar. So, may chance yung mga players nyo, mga experience makalaban yung James Yap, JJ Helterbrand. So, why not, di ba? Oo naman. Laban. Ayan, sa mga ano dyan, sa mga gustong magpadayo, di ba? Oo. Ngayon ulit pala, dumadayo na kayo ulit, do? Parang Yeah. bumalik kayo doon sa dati. Baka pwede tayong mag-collab, Cool Pals, saka PBA Moto Club. Kami ang magiging commentator. Pwede. Pwede. Aba, ang ganda niyan. So, meron na tayong nabuong show bago natin mabasa. Maraming salamat. Si Rico Meyerhofer, makakababa na ho kayo. Pinababa mo naman kagad, umaandar pa eh. Ay, kala ko. Hintayin mong huminto tayo. sige, hinto Ayan, mo. at sana nag-enjoy kayo sa usapan natin dito sa Mm. Fast Lane With with Vin Vin Fast. Fast. Kaya Rico Meyerhofer, Makakababa ka na. Thank you. Thank you. Thank you. Isang karangalan, guys. Thank you, Maraming sir. salamat, sir. Maraming salamat at pwede na kayong bumaba. Bayad na lang tayo. QR code na lang. Always amazing. Thank you. And Amazing! Always Amazing, stay amazing. amazing. Always Yeah. stay amazing. Yes, sir. Yun. Ayun. At yun po si Sir Rico Meyerhofer. At Medyo nahugasan yung loob ng ano natin. parang napabless na rin natin ang ating Oo nga, di ba? Oo, Kung hindi nyo na kasi- po, hindi na nila pwede, hindi na nila kailangan pumunta ng Antipolo or Manawag. I-guess nyo lang si Rico Yun ba yun? Meyerhofer. Oh, Pero ang ganda ng ganong klaseng friendship, no? Sana makakita kayo ng mga ganong klaseng friendship na
dadalhin kayo Mm. sa kabutihan, hindi sa kasamaan. Yan. Siyempre. At kung may mga kaibigan kayong mga dinadala lang kayo at nabababawan na kayo, dumating na kayo sa puntong nabababawan na kayo, iwan nyo na. Sabi nga ni Rendon Labador, iwan pamilya. Iwan kaibigan. Yan ganyan. Walang masama doon. Basta Oo. sa ikatatahimik ng Yan. buhay mo. Hindi ba, Nonong? Tama. Always find your peace. Yes. Because peace be with you. Yes. At dito nyo lang yan nalaman sa Fast Lane with Bean Fast. Maraming salamat. Hoy, meron pa tayo. Next episode. Kasi mahaba-haba itong season 2. Hey! Abangan nyo kami sa Vietnam, ha? Yes. Sulit ang kulitan, bitin sa tawanan. Catch the latest episodes on YouTube, Spotify, or wherever you listen to podcasts. Dito lang sa Fast Lane with Bin Fast.